mag-last topic tayo. Wait lang. Alright, mga kabsat. Nandito tayo sa live ni Atty. mapapala? Nandito tayo sa live niya mismo, mga kabsat. Nag-live na siya 7 minutes ago. I-atras lang natin para mampisa na natin. Kaka-live lang ni Atty. Claire, mga kabsat. O to, pakinggan natin si Atty. Claire. Ang title ng kanyang topic for VP Sara, gustong unstable ang bansa. Bakit kaya gusto ni Kan? Bakit gusto niya na magkaroon ng hindi pagkakaunawan o unstable ang ating bansa? Bakit kaya? Alamin natin kay Atty. Claire. Pasok. Ipapakalat ito mga clear. Kamusta na si Atty.? So once and for all po, can you clarify? Ano ba itong pinagsasabi ni Senator Bato na may usapang ganyan? Meron. Dapat si Senator Bato, teka, wag to. Gusto ko yung kay, sige, natin niya, wait lang po. Yung sinabi mismo. Okay. Ito. Kailan siya? Yesterday, okay. Para may context. Medyo maraming nangyayari na hindi maganda. Opinion niya. Ulit. So may your statement na lang doon sa sinabi ni VP Sara na unstable daw po yung government po. Your statement. Well, that's her opinion. That's her opinion. Nakikita niya na. My goodness. Opinion lang pala. Yan ang mahirap mga ka-clear. Imagine mo, vice-presidente ka. Hindi, ito lang. Vice-presidente ka. Sige, banat, Atty. Sila kang facts, puro ka opinion. Pero hindi ba niya alam na ang ganyang klaseng opinion nakakasira sa ekonomiya? Parang si Banat Bay lang. Attorney, parang si Banat Bay lang. According to my opinion. Tragis. Sira sa imahe ng bansa. Diba? Diba? Tama. Ikaw mismo, vice-presidente ka. Bakit gugustuhin mo na ipakita sa ibang tao, pakita sa buong mundo, na unstable ang bansang Pilipinas? Diba? May purpose to. So nakita nyo, sinabi mismo ni Senator Bato, that's her opinion. Pag ganito ang maging mamumuno sa bansa natin, delikado lagi ang ekonomiya. Ay, sinabi mo pa, Attorney. Puro opinion lang. Yun lang. Kaya pag nagsasalita ito, si VP Sara, Wait lang, guys, ha. puro Wait opinion. lang. Walang pinanghahawak ang resibo. Ang resibo lang nahawak niya, yung si Mary Grace Quiatos. Kay Chippy, kay Tempura. Diba? Saka kila Fiona something. May mga resibo pang Fiona. Diba? So, pero para pasabihin mo na unstable, ano ang gamit mo na data para sabihin na unstable ang bansa? Gusto mo kasing paguluhin. Para pag magulo, ang dating, diba? Ang reflection yan, magre-reflect yan kay Pangulong Marcos Jr. Dahil sa kwentong ginagawa mo na parang ang pangit ng imahe ng bansa, yun ang gusto mong paggawin, yun ang gusto mong mangyari, at yun ang gusto mong makita ng maraming tao. Para isipin nila na ang Pangulong Marcos Jr. walang kwenta na magmamuno ayon kay VP Sara. Diba? Yan ang gusto mong palabasin. Diba? Mabubunyag lahat ng korupsyon, kaya 24/7 ang ginagawang pag-destabilize sa bansa. Tony Tolentino, yes, I believe that. I believe in you. Diba? Unstable. Saan nakuha ng vice-presidente yung kwento na yan? Sa mga vloggers niya ulit? Sa mga katabi niya? Diba? Oh, sige, tuloy tayo. Medyo maraming nangyayari na hindi maganda. Medyo maraming hindi magandang nangyayari. Oh. Opinion niya. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon, stable na sila. Oh, siya mismo, ha? Siya mismo nagsabi, stable naman. Stable naman. Anong intel ni VP Sara para ipakalat na unstable ang bansa? Diba? Puro propaganda to para masira ang gobyernong ito. Parati sinasabi, unstable, sinagot na po ni DND, Secretary Gibong issue na yan. Yes, mali Chuyulo.
Pero paulit-ulit siya, paulit-ulit. Para yung mga taong hindi nagmamasid, hindi nagiging mapanuri, maniniwala sa sinasabi niya. Pero puro siya chismis. Puro walang basihan. May threat, pero depende yan sa kung paano nila mag-respond sa threat nila. Oo naman. Although, karamihan ng kasundaluhan, hindi gusto. Meron, mga kaklir, meron daw. Nagyayaya. Di ba sabi ni General Bronner? May nagyayaya sa kanila. Freedom for fake news. Ayan, peddlers. Ito, Attorney Yusek. Freedom for fake news peddler ito. Attorney, yes, tama. Marcelino. Sir, Marcelino, aplikador. Eh, di ba? May nagyaya. May mukhang nagbabayad. Sino yung nagsunog doon? Sa Ayala Bridge. Sino mga kasama? Sino nagsabi sa Facebook, sa post nila, sumugad tayo sa Mendiola. Dali ng lighter. Ano yun? Kaninong grupo yun? Senator Bato. May threat talaga kasi yun yung gusto nyo. Magkaroon ng threat. Di ba? Yung mga kaalyado nyo, siguro na militar dati, sinususugan na maging pumalit na leader ay itong si VP Sara. Ayaw eh. Ayaw ng AFP. Ayaw makilahok sa mga gusto ng mga dating retired. Ilan lang ba sila? At ano mapapala kung mag-aaral sila kay Pangulo Marcos Jr.? May threat. O sinabi dyan, brother, mayroon nagsususog, may nag-i-encourage. Pero inayawan. Ayaw. Diba? Ito, mga clear. Punta tayo. Na unstable ang gobyerno. Stable. No. Narito ang agenda report ni Francis Polve. Do you think the government is still stable? No. No. Pumalag ang AFP. Bakit naman? Ba't namang no? Ba't hindi stable? Saan mo nakuha ang data mo, VP Sara? Imagine mo mga kaklira, kung ganito magiging leader natin, so walang data, paano ito mamumuno at magagawa ng magandang decision para sa bansa? Baka si Atty. Zuleika Lopez na naman gumawa para pag siya presidente. May babas-bas na naman. Grabe mentality ang umiira sa kokote ni Sara. Ito rin naisip ko mga kaklira. Nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, sino kaya tatrabaho? Sino kumukumpas? Di ba? Kahit anong mo sa dating Pangulong Duterte tungkol sa ekonomiya, wala siyang masabi. Lagi, every now and then, pag nakaharap siya at meron siyang mic, puro drugs. Puro kill. Di ba? Ang ekonomiya para sa kanila, mukhang ekonomiya para talaga sa kanila. Kung paano sila yayaman, hindi para yumaman ng bansa. Yumaman nga si Michael Yang eh. Ano ba? Yan ang ekonomiya. Ayaw nga pala. Economic advisor nga pala ni dating Pangulong Duterte. Ang Chinese businessman. Kasi Michael Yang. Chinese businessman. Mga kakli. Ba't daw hindi unstable? Ba't daw unstable? Sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like politically motivated distractions kasi gusto nilang gibain ang gobyernong ito para siya ang maupo na presidente. Wala silang makuha na tao para mag-alsa sa Pangulo. Sinabayan yung September 21 na rally para laban sa korupsyon. Hindi para pababain ang dating Pangulo, ang pababain si Pangulo Marcos Jr. Sumabay kasi wala silang tao. Di ba? Nilalangaw sila, attorney. static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, Uy, teka lang mga kaklina. Gusto ko itong i-correct. Bilyonaryo, okay naman po kayo. Pero sana i-correct natin. On my part, isa lang ang walang bangayan dito. Isa lang ang naninira dito. Si VP Sara. Sumasagot lang ang palasyo kapag may binabato siyang fake news. Tulad niyan, fake news na naman. Kasinungalingan na naman. Di ba dapat sumagot ang Pangulo? Or rather, ang palasyo? Di ba? Sumasagot ang palasyo. Sumasagot ang Pangulo. Pero, hindi nanggigiba ng ibang tao. Hindi ganyang kanegatibo dahil makakasira yan sa bansa. Kinokorek lang ng palasyo at ang utos ng Pangulo. I-correct ang fake news.
Gustong Tama. stable para masabing mali ang ginagawa ng presidente at siya ang aayos bibida kasi. Yes, tama yan, Marlon Cabanes. Siya ang bibida. Na parang siya ang hero, siya ang savior, dahil ngayon magulo ang bansa. Savior siya, at pag siya ang savior, iboto nyo siya. Ganun ang dating. Di ba? Samantalang, sige mga ka-clear, sa 3 taon niyang pagiging vice-presidente, ano na nagawa niya sa bansa? Meron ba, attorney? Ano na? Meron ba? Maliban sa mga ayuda na gobyerno rin naman na nagbibigay. Maliban doon, ano mga desisyon ang ginawa niya para sa taong bayan? Huwag yung ano mga ka-clear, ha? Huwag yung Tree bigay ng planting? pagkain, bigay ng lugaw, bigay ng kahon relief goods. Tree planting, attorney. Madali gawin yun. Kaya nga gawin ng DSWD, iyon kahit walang vice-presidente. Tama, trabaho ng DSWD yun. Ano nagawa mo na masasabi natin naging project mo na ikatutuwa ng maraming Pilipino? Wag yung mga burial expenses, ha? Kumikita pa daw dyan iba pa, ang iba mga politiko pag bibigyan ng burial. Pakpay. Ano, tawag ito, overpayment. Kaya wag yun. Diba? Wag yung mga ayuda, madaling gumawa niyan. Lahat pwede magbigay. Pati local, mga mayor, governor, DSWD, pwedeng gawin yan. Kahit sino. Pero ikaw, sa 3 taon mo, anong nagawa mo para sa Pilipinas? Diba? Paano ka makakagawa? Lagi kang wala. Sino nagkumukumpa sa opisina mo? Si Atty. Zaleika Lopez. Diba? Oh, lagi kang wala sa bansa. At sabi mo, meron kang alam ng pangsolusyon, pero di ka nagsasalita. Ang solusyon mo sa baha, pumunta sa ibang bansa. Di ba? Ano yung sabi niya eh? Gayahin daw siya na lagi nasa ibang bansa para malaman ang solusyon sa baha. Tama ba yun? Anong solusyon niya sa turismo, mga kaklir? Siraan ang San Juanico Bridge at iangat ang tulay ng China. China. Oh, tama ba? Tama ba? At wag natin kalimutan, ghost students niya. Huwag kalimutan yun, ha? Chinese. Kalimutan nila. Chinese Ghost students, Chinese. ghost school supplies, ghost food packs, ghost employees. Lahat ghost. Lahat, legacy O niya. tatay niya naman ng panahon nila, ghost projects. Ayun lang. Sa magsimula si Diskaya, mga kakli, baka nakakalimutan. Hindi pa lang nadadaan ito. Wala pang investigasyon sa nakarang administrasyon. Pero inamin na dating Pangulong Duterte, marami silang ghost projects. O bakit? Ano nangyari? Oh, VP, Sara, baka naman kahit paano yung binanggit ng tatay mo na ghost projects para may magawa ka naman sa bansa. Baka naman pwede mong paimbestigahan yan. Alamin mo na. Unahin mo na yung Davao. Baka, di ba? Para pag nakita mo, magawa na agad ng paraan. Kasi ngayon, puro baha pa rin sa Davao. At ang sabi ng engineer nyo dyan, kailangan ng long-term solution. So, ibig sabihin, for the 6 years ng tatay mo, hindi nyo nagawa ng paraan ng baha sa Davao City. Yun Kasi lang. ngayon, kailangan ng long-term solution. Di ba taliwas? Di ba dapat inuna yung Davao City kasi kanila yun? Bakit wala? O may 51 billion pa yan na nakalaan binigay kay Pulong Duterte. Allocated kay Pulong Duterte. Ano nangyari? Di ba? Alam na this. Gusto ni Lustay maging unstable ang bansa para siya maupo sa pagiging presidente, gahaman talaga sa power, tapos lalo magiging laganap ang korupsyon sa bansa, unselis. Yun. Gusto niya maging negatibo ang pamamalakad, ang dating, no? Maging negatibo ang dating ng pamamalakad ng dating Pangulong Duterte para siya ang lumabas na tama. Para siya ang lumabas na siya ang pag-asa ng Pilipinas. Pabida. Diba? Naranasan na namin sa dating Pangulong Duterte yun eh. Yung pangakong 6 months, walang korupsyon, Walang lumala droga. pa sa family. Inuuhan at na-tolerate pa ang pogo, pati ang overpricing ni Michael Yang. Tama. O anong pangako yun? Yung droga, nandiyan pa rin. Attorney. Diba? Attorney, wag mo kalimutan. Si Digong, award-winning Most Corrupt Person of the Year 2017 sa buong mundo. Most Corrupt Person of the Year 2017 na kay Digong. Duterte legacy pa din yan. Comment na nga ako doon, attorney, sa post na yun. Di stable ang utak niya. Yun. Lea de la Cruz, di ba? Okay, mga kakli, di ba? O, tuloy natin. Tuloy natin ang sinasabi ng ano. Mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita niyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo.
Kaya nga walang kwenta itong mga sinasabi ni VP Sara eh. Walang pinanghuhugutan eh. Mga chismis lang ba? Makapanira lang. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, no, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan, klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, no, and ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng manifesto of support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM. Yun kasi mga clear. Ang nagpasimula nito, si Pangulo Marcos Jr. Kasi nakita niya, teka lang, anong nangyari dito? Diba? Kaya niya pinapaalam ngayon. Kasi 2024, sinabi ko na sa inyo eh, nag-report pa siya na maraming flood control projects na natapos. Pero ba't bumaha? That's only 2024. Hindi pa natatapos, wala pang 1 year. Ramdam niya, kasi bumagyo ng 2 beses. Tandaan niyo yan? Tama. Hindi pwede to. Hindi pwedeng ganito nangyari. Kailangan maimbestigahan to. Ang lakas ng loob ng Pangulo na paimbestigahan to. Pero ngayon, binabaliktad ng mga DDS. Isa na dyan si Chavit Singson. Take upin natin siya sa huli nating topic. Pang-5 siya. Oh, my. Okay? Wala naman siya mapakita na anumang anomalyang ginawa ni Pangulo Marcos Jr. Pero pilit niyang ginigiba dahil mukhang napahiya siya dahil hindi siya napagbigyan. Sa Yes. gusto niya. Na PCSO. Yan ba natawag nating makabayan o makasarili? Dapat sarili lang. Ngayon, kung gusto niya patanggal si PBBM, syempre, para saan? Okay, kapin natin mamaya, mas malalim, okay? Sa harap ng flood control scandal, Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or Nako, meron talaga, mga ka-clear, meron talaga. actions that border on Siguro, hinihikayat din sila. Kaya alam ni General Edelberto Adan. Di ba? defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the ADFO, no? Which is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung 2 general na leaders or identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng ADFO. O, 2 lang pala, mga ka-clear. Tapos sasabihin na ni VP Sara, unstable? Grabe, no? Exage, fake news, tapos laging negatibo kay Pangulo. Ito si VP Sara. sa kanyang social media post noong September 17, sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na lalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Recommended for delisting na ngayon ang kongresista na isa ring Army reservist. Para sa O yan, mga ka-clear. Mga DDS. Kitang-kita nyo na. Kaya dapat maging mapanuri talaga tayo sa mga sinasabi ni Vice Presidente. Diba? Yung huling statement niya eh. Yun, na itong pag-iimbestiga nito, it will all lead to the President. Excuse me. Tatawid muna siya doon sa 51 billion dapat. Alamin muna yung Davao. Utak niya unstable, meltdown pa uli. O, diba, Jean Paul? Wala siyang magawa kundi manira ng Pangulo. At Agree. atat na yata umupo sa pagkapangulo. Huwag naman. Agree. You can have your time. Diba? Ang gawin mo na lang ngayon para you can have your time, tumulong na iangat ang bansa. Wala ka pa na yatang nagagawa. Wala pa yatang nagagawa para iangat ang bansa nito. Diba? Ayaw niya tumulong. Siya mismo mami, diba? Ayaw niya tumulong kay Pangulong Marcos Jr. So, ano ginagawa niya? Ayun. World tour. World tour lang. Diba? So, anyway, tingnan natin. Sana may mai-report naman siya sa bayan kung ano mga ginawa niya maliban sa mga ayuda-ayuda. Tree planting. Iba yun, di ba? Maraming mga hindi gumawa nun eh. Pero sa Vice President, although sabihin natin spare tire ka lang, hindi ka pa pwede mag-isip kung ano matutulong mo sa bansa. Spare tire lang yan. Di ba, Takumi? Spare tire lang yan. Di man niya kailangan magtrabaho. Ganun. Bakit naman si VP Lenny? Nakatulong na malaki sa kapwa Pilipino. Di ba? May incentive siya eh. May inisyatibo siya. Initiative. On her Tama. own. Diba? Nag-i-initiate siya ng sarili niya. Diba? Nag-i-initiate siya ng sarili niyang gawa para makatulong sa bayan. Hindi lang yung ayuda. Lit-lit nga ng pondo ni VP Sara ay Lenny at the time. Pero bakit nakakatulong? Bakit may angat buhay? Diba? Grabe na yung mga DDS na yan talagang gusto nila pabaksakin ang administrasyon ni PBBM. Atat na atat maagaw ang kapangyarihan kay PBBM. Mga sakim at galing sa kapangyarihan. Yun na. Diba? Yun. Siya din naman ang gusto na palabasin na
unstable ang bansa. Para isipin ng mga taong bayan, naku, ang gulo na, ang gulo na, ang gulo na. Diba? Anyway. O, yun mga clear ha. Meron Salamat. pa tayong tatlo. After this, kayatan na tayo. Salamat, attorney. O, okay po natin, Kwan. Okay na tayo. Good evening, mga kabsat. Ayan. Si Takumi, binati tayo sa chat, to. Nakita niya ako. Ayun, no? Yung nag-orange. Yung nakikita niya orange, binati tayo. Live kasi to guys. Live. salamat, attorney. Yan, mga kabsat. So, hanggang dyan lang muna, mga kabsat tayo. Dalawang kwan lang tayo. Subtopic lang tayo. Kay Attorney Claire, tsaka yung ano yun? Yung ano na yun? Nakalimutan ko tuloy. Kamo. Putra, kasi naalala ko si Bato tsaka si Bongo eh. Putra, di ba malapit na sila magsama-sama? Sama-sama sila sa ICC. Huwag na lang pauwiin. Magsama-sama na lang sila doon, di ba? LD channel. Di ba, Sir Leonardo? May kuliling sa kokote yung si Lustay. Ay, sinabi mo pa, Sir Leonardo. Talaga. Bakit kasi hindi na lang ipaubaya sa ICC yan? Walang mangyayari sa Senado. Balik na lang sila sa impeachment ni Sara. Mas maganda pa, 'di ba, Rani Shera? Mas maganda pa pag ganyan. Pero hintayin natin pag lumabas na yung resulta ng motion for reconsideration ng House dyan sa Supreme Court. Biro nyo, ang tagal na, more than a month na. Magto 2 months na pero wala pa silang sagot, no? Pero once na sinabi, okay, binaliktad yung unanimous, naging unanimous mistake. Tandaan nyo, ha? Ang kon ngayon, wala na si Cheese. Sigurado yan, problema na si Sara. But anyway, Marsat, no? Again, thank you very much. Medyo pagod lang si Maestro, mga kapsa, kasi dire-diretso tayo kanina. So anyway, na lang, kita kasi lang tayo bukas, no? Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating mga premiere. Alam ko, napanood nyo na ngayon, pero pumupunta pa din kayo nanonood ulit for the second time kasi nami-miss nyo yung mga bardagulan natin dun. Nako po. Siya. Again, maraming salamat po. Thank you very much. Shout out po sa inyong lahat, sa mga nandito. Thank you very much po. So hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. And share na rin, Mabsat. Thank you very much. Maestro Paul is signing off. Good night, Mabsat. Medyo talagang inaantok na si Maestro. Kita-kits tayo bukas. Kailangan na mag-rest. Alright? Thank you very much, Sir Leonardo. At sa lahat, more blessings. Bye-bye.